Bata pa lang ako, nasanay na ako sa pagtitinda ng isda sa palengke. Madalas kasi akong kasama ng nanay ko noon. Binuhay niya akong mag-isa at hindi ko nakilala ang tatay ko. Ayon naman kay nanay, nung nabuntis raw siya ay iniwan na kami kaagad ni tatay. Marami akong mga suki at hindi umaabot hanggang tanghali ang mga isdang tinda ko. Pero lahat ng yon ay nagbago simula nung dumating ang isang babae na tindera rin sa katabi ko lang na pwesto. Magandang araw po sa inyo, Miss Anne, at sa lahat ng mga solid listeners ng channel na ito. Ang kwento pong ito ay may kaugnayan sa aswang. Ako nga po pala si Hana, at ito ang aking kwento. Mga suki! Bili na kayo ng isda! Sariwang-sariwa to, oh. Murang-mura na. Magunahan na kayo at nang makapili kayo kaagad ng gusto nyong isda. Hana, 1 kilo nga ng galunggong sa akin. Right away, Kuya Simon. Sandali lang po Uunahin ko lang po itong si ate. Parang kanina pa kasi siya nakapili eh. Ayos lang, Iya. Teka nga pala, bakit hindi na nagbubukas ng pwesto si Aling Soling? Ilang araw ko na rin siyang hindi nakikita. Ay nako, ito na nga ang chika, Kuya. Alam naman natin lahat na malala ng diabetes ni Aling Soling eh. Kaya ayun, hindi na niya kayang tumayo dito buong araw para magbantay. Wala din naman siyang maaasahan sa mga anak niya kasi ninanakawan daw siya ng mga yun eh. Sayang naman tong pwesto niya kung mabubulok lang. Hindi yan mabubulok kasi ang balita ko, binibenta na daw niya yan sa murang halaga. Ganun ba? Opo, ito na pala yung 1 kilong galunggong. 160 na lang po. Maya-maya naman ay dumating si Melvin. Ang kasintahan ko ng 3 taon. Nagtatrabaho siya sa talyer at kapag wala siyang pasok, pinupuntahan niya ako sa pwesto para tumulong sa akin. May dala pa siyang pagkain. Ang swerte ko kay Melvin dahil bukod sa gwapo na ito, sobrang bait pa. Sige, salamat. Sige na, mauna na ako. Mukhang napagod ka na ata. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna at kainin mo tong dala ko. Ako nang bahala na mag-asikaso sa mga customer. Salamat ang bait mo talaga. Hindi ka nagsasawa na tulungan ako. Nagugutom na rin kasi ako eh. Kakain lang ako saglit Balita ko, may nakabili na raw ng pwesto dyan ni Aling Soling. Talaga? Oo, 100,000 raw ang benta niya dyan at isang babae ang bumili. Bukas raw magbubukas na rin siya. Ganon? Ayos lang yan. Mas pipiliin pa rin naman ako ng suki ko tsaka gagamitin ko na lang ang ganda ko para maubos lahat ng mga isdang tinda ko. Sira ka talaga, no? Sige na, kumain ka na. Hanggang sumapit ang umaga, medyo nahuli na ako sa pagdating sa palengke. Marami pa kasi akong inisikaso sa bahay at natagalan din sa pagdating ang mga isda na pinadeliver ko. Nakita ko kaagad ang mga kalalakihan na pumipili sa pwesto na kabubukas lang. Ang ingay-ingay nila na para bang may artista silang kaharap. Hana, ay na yung babaeng may-ari ng tindahan, no? Mukhang lahat ata naman ang customer mo ay magsisilipatan na sa kanya. Hindi naman Yung ibang mga lalaki na yan, hindi yan bibili, no? Magpapapansin lang yan. Melvin, naku, baka maging karibal yan ng ibang babae dito. Tapos ang puti, tsaka mukhang mabango. Mas maganda ka dyan, no? Ang mabuti pa, ilapag na natin yung mga isda para makita ng mga tao na mas presko ang isda na tinitinda mo kaysa sa babaeng yan. Oo nga, tulungan mo ako Tsaka huwag kang tingin ng tingin doon. Uy, ayun na pala si Kuya Simon. Tawagin mo na siya para dito siya bibili sa'yo. Oo, Kuya Simon, pili na po kayo habang sariwa pa yung mga isda. Ikaw ang buwan na mano ko ngayon eh. Kuya, masariwa po tong isda ko. Halika po, dito na po kayo bumili sa akin. Aba, bastos ka! Alam mo nang dito siya bumaba sa tapat ng pwesto ko tapos tatawagin mo pa? Baka lang naman gusto niya. Doon na muna ako bibili sa kanya. Gusto ko lang subukan kung ayos din yung mga isda niya kagaya ng sa tinda mo. Ano? Pero ako po suki ninyo. Ngayon lang naman to, Hana. May karapatan naman yata akong mamili kung saan ako bibili, di ba? Opo, ayos lang po kay Hana kung doon ka bibili sa kabila. Nagulat lang po yata siya. Sige, lilipat lang ako sa kabila, ha? Nakakainis. Dito pa siya bumaba kung doon lang pala siya bibili sa kabila. Hoy, wag mong personalin ang lahat baka mapaaway ka. Hayaan mo na silang mamili kung saan nila gustong bumili. Nakita mo ba yung malaking kutsilyo ko? Sasaksakin ko talaga yung babaeng yun eh. Hana, nasisiraan ka na ba? Nakakahiya. Huwag mong gawin yan. Hindi ka ganyan Hayaan mo. At kapag naubos ang paninda ng babaeng yan, mabibili rin tong mga isda mo.
talaga. Unang araw niya pa lang dito pero kuhang-kuha talaga niyang inis ko. Narinig ko naman na malakas silang nag-uusap ni Kuya Simon. Inirapan ko siya nang napatingin ito sa akin. Mahina naman akong siniko ni Melvin. Bukas ulit Dito ako bibili. Ay, talaga po. Naku, maraming salamat. Ay, pinakyaw niyo ng lahat ng natira kong mga isda eh. Ay, bukas sisiguraduhin ko na dadamihan kong tinda ko. Damihan mo Hi. Ako nga pala si Abby. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Melvin. Ano? Makikipag-usap ka na lang dyan? Yung inuutos ko sa'yo, gawin mo na. Ano? Wala ka namang iniutos sa akin Abby, ito nga pala yung nobya ko si Hana. Hana, pwede naman tayong maging magkaibigan, no? Hindi pwede. Ayaw ko sa kaibigan na nangaagaw ng customer. Hanggang lumipas pa ang ilang mga araw, nagtaka ako kung bakit hindi na pumupunta si Melvin sa pwesto kong isdaan. Hindi ko rin ito nakikita. Isang araw, nagkataon na nagsara ng pwesto si Abby, kaya maagang naubos ang mga paninda kong isda. Naisipan kong puntahan si Melvin sa bahay niya at hindi ko inaasahan ang makikita ko. Ang kapal ng mukha mong lalaki ka! Kaya pala hindi ka na dumadalaw sa akin sa palengke o sa bahay dahil mas inaatupag mong babae na to. Relax. Kung ano man ang iniisip mo, hindi yan totoo. Nakakaya ka naman, Hana. Wala naman kaming ginagawa ni Abby. Natisod kasi siya kanina kaya tinulungan ko siya at dinala dito sa bahay. Hinilot ko yung paa niya dahil masakit daw. Buti pa ang babae niyan hinihilot mo. Layuan mo naman ang kasintahan ko. Ang sama naman ng ugali nitong babaeng to. Tama ka nga, parang war freak siya kaya bahala ka kung anong desisyon mo. Mas pipiliin mo bang manatili sa ganyang babae o hihiwalayan mo na siya? At sino ka para magsabi ng ganyan, ha? Huwag ka makikisawsaw sa relasyon namin. Sabing tama na Abby, umalis ka na. Pasensya na talaga May pagkabastos talaga tong si Hana Ano? Tinawag mo akong bastos? Mag-usap nga kayong dalawa. Alam mo ikaw, nagtitiis na lang ako sa'yo pero sobra na to. Ano nagtitiis? Hoy, maayos tayong dalawa. Nabigla nga ako kung bakit dinala mo ang babae niyan dito sa bahay mo. Ewan ko sa'yo, tigas ng ulo mo. Sabing wala nga kaming ginagawa. Ang mabuti pa, umalis ka na nga. Hindi ka naman ganyan Alam mo parang natatakot ako sa'yo eh. Ni minsan hindi mo ako kinausap ng ganyan. Ano ba nangyari sa'yo? Basta, pag-iisipan ko pa kung dapat pa nating ipagpatuloy ang relasyon na to. Melvin, paano ka ba? Umalis ka na dahil kung hindi, sasaksak ko tong nabasag na baso sa leeg mo. Sobra akong natakot kay Melvin ng mga oras na yon. Parang hindi na siya ang lalaking minahal ko. Tumakbo ako paalis sa bahay niya at nakasalubong ko naman si Kuya Simon. O Hana, saan ka galing? Sa bahay ni Melvin. Parang wala ka yata sa mood Nabutan mo sila magkasama, no? Paano mo naman nalaman? Nako, ikaw lang ata ang hindi nakakaalam. Madalas na lumalabas tuwing gabi ang kasintahan mo at si Abby. Lahat na nga ng mga tao dito, silang dalawa na ang pinag-uusapan. Totoo po ba yan? Oo. Naku, niluloko ka lang niyang kasintahan mo, kaya hiwalayan mo na yan. Para akong sinakluban ng langit at lupa nang malaman ko yon, pero pilit akong ngumiti kay Kuya Simon. Matapos ang natuklasan ko sa ginagawa ng kasintahan ko, meron na naman akong problema na kinakaharap. Ilang araw nang hindi maganda ang kita ko sa palengke kaya imbis na maka-income ako, mas lalo pang nadadagdagan ang naging puhunan ko. Maraming isda na paninda ko ang nasisira sa araw-araw kaya nalugi ako. Lumapit naman ako kay Kuya Simon para manghiram ng pera. Pinuntahan ko pa siya sa sapa. Nako, pasensya na, gipit din ako ngayon. Di pa kasi nagpapadala ang asawa ko na nagtatrabaho sa ibang bansa Ibabalik ko rin naman sa susunod na linggo pasensya na talaga, Hana. Walang-wala talaga ako. Sa iba ka na lang manghiram. Wala na po kasi ako matatakbuhan. Kayo na lang ang huling pag-asa ko sana. Kilala mo ko. Hindi ako magdadamot kung meron lang. Pero naubusan kasi ako ng budget. Lalo pa ngayon na halos isang linggo nang pinapakiyo ko ang mga isda ni Abby. Grabe naman po kayo. Mag-isa na nga lang kayo sa bahay niyo pero madalas kayong namamakyaw ng mga isda niya. Yung iba pinapakain ko na lang sa aso namin tsaka pusa. Naiiya kasi ako sa kanya lalo na pag pinipilit niya ako. Hirap makaindi sa babaeng yun
Nang mga oras na yon na alam ko na wala akong aasahan kay Kuya Simon, kaya umalis na lang ako. Dumaan ako sa gitna ng kakahuyan at hindi ko naman inaasahan na makakasalubong ko si Abby doon. Narinig kong nalugi ka na raw. Baka kailangan mo ng pera, magsabi ka na lang sa akin. Hindi ko kailangan ng pera mo, no? Huwag mo namang mamasamain ang intensyon ko sa pagtulong. Hindi ako interesado kay Melvin. Siya lang ang lapit ng lapit sa akin. Eh di sa'yo na siya. Wala naman akong pakialam dun eh. Hana, pareho tayong babae. Alam ko na mahalaga sa'yo ang pwesto mo sa palengke kasi minana mo pa yun sa mga magulang mo. Paano mo naman nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Sinabi sa akin ni Melvin. Minsan kasi napagkwentuhan ka naming dalawa. Sanay naman ako sa ganyan na marami talaga mga lalaking lumalapit sa akin. Wala akong panahon na makipaglokohan sa'yo. Diyan ka na nga. Iniwan ko siya doon sa gitna ng kakahuyan. Sobra akong naiinis sa kanya sa mga nalaman ko tungkol sa kanila ni Melvin. Hanggang lumipas pa ang ilang mga araw. Nagulantang kaming lahat nang may natagpo ang 3 lalaki na patay sa baryo. Lahat kami natakot dahil unang beses lang na nangyari yon sa amin. At ang dumagdag pa sa kilabot ko ay mga kambing ang nakatuklas sa kanyang bangkay sa loob ng tunnel. Paano kaya sila pinatay ng mga kriminal? Sabay-sabay pa talaga. Siguro sinalvage sa mga yan tapos dito tinapon yung mga bangkay nila. Di kasi taga rito sa atin ang mga yan eh. Kawawa naman sila. Sa nakikita ko may malaking butas sa tiyan nila eh. Tansya ko, sinadya talaga silang patayin at kinuha ang kidney nila para ibenta. Eh paano naman kaya ito mga kagat sa leg nila? Ay, oo nga no. Bakit kaya may kagat sila sa leeg? Baka may mga vampira dito sa baryo natin. Di kaya mga alamanhig. Ano naman ang amalanhig? Alamanhig di mo alam? Sila yung mga taong aswang na namatay at nabubuhay. Ang dugo ng tao ang kanilang iniinom para lumakas. Ewan ko sa'yo. Natatakot ako sa pangyayaring to pero hindi ko mapigilan na hindi matawa sa sinasabi mo. Oh, Hana. Kaya na pala sina Melvin at Abby oh. Hayaan mo na yun sila. Hiwalay na ba kayo ni Melvin? Hindi ko alam sa kanya pero kung dyan siya masaya sa babaeng yan, eh di bahala siya. Kawawa ka naman pala. Sakit talaga ng sikmura ko. Ilang araw ko na yung nararamdaman eh. Hala, baka nasobrahan po kayo sa pagpapagutom. Baka na-ulcer na po kayo. Ewan ko lang. Basta parang inuho ko yung sikmura ko. Tapos palagi ako nauuhaw sa hindi maipaliwanag na dahilan. Madalas na nga ako dun sa sapa para makainom ako kaagad pero ang hirap mapawi ng uhaw ko. Bakit po kayo naglalaway? Ito nga ang sintomas ng nararamdaman ko. Uuwi na nga lang ako. Mauna na ako sa iyo ha. Sige po, mag-iingat po kayo. Nakakatawa naman yung sinabi mo, Abby. Oo, totoo kaya yung sinabi ko. Minsan nga kapag sasapit ng dilim, hindi na ako lumalabas ng bahay namin eh. Kasi pinagpipilahan na ako ng mga lalaki. Ako daw si Mama Mary. Mama Mary, kapal ang mukha. Huwag kang sumabat dyan. Di ka naman kinakausap eh. Melvin, wala ka na bang balak na ayusin yung atin? Hindi ko alam. Pero sa ngayon, mas gusto ko na muna magpakalayo-layo sa'yo. Sige, bahala ka sa buhay mo. Iniwan ko na lang sila dun sa pinangyarihan ng krimen. Hanggang sumapit pa ang isang araw, nakarinig ako ng balita na may dumating na albularyo sa amin. Ginagamot daw nito si Kuya Simon. Dali-dali naman akong pumunta sa bahay ni Kuya Simon para makita kung napano siya. Tatang, bakit po nagkakaganyan si Kuya Simon? Nayanggaw siya. Nayanggaw? Di po ba mga aswang ang gumagawa ng yanggaw? Oo, may aswang sa baryo na ito. Yung nangyaring krimen dito, aswang ang may gawanan. Mga kalalakihan ang punteriya niya dahil alam niyang mapapakinabangan ng mga ito. Pero sino naman kayang nangyanggaw kay Kuya Simon? Malalaman natin yan kapag bumalik na sa pagiging maayos ang lahat. Kapag nailuwanan niya ang laway ng aswang, doon siya gagaling. Naku po, baka mapano po yan sa sobrang pagsusuka. Kulang na lang po, masama na yung bituka niya eh. Walang mangyayaring masama sa kanya. Ang mabuti pa, hintayin mo na lang ako sa labas. Huwag ka nang manood dito kasi baka hindi mo na kayanin na tingnan ang susunod kong gagawin. Matapos ang panggagamot ng matandang lalaki, nawala naman ng malay si Kuya Simon.
Nandoon muna ako sa bahay niya hanggang sa magising siya. Kami na lang ni Mang Jose ang naiwan doon dahil nagsiuwian na ang mga tao. Noong una, nagtaka pa si Kuya Simon kung ano ang nangyayari lalo nang makita niya ang tali sa kamay at paa niya. Gabi na nang bumalik ang kanyang malay. Bakit niyo ako tinali sa sariling bahay ko? Pakawalan niyo ako! Kuya Simon, kayo na po ba talaga yan? Oo naman. Ano ba kasing nangyari? Ikaw tanda, kilala kita. Hindi ba't ikaw yung albularyo mula sa kabilang bayan? Ako nga. At kaya ako nandito para gamutin ka. Mabuti naman at maayos ka na. Nawala na ang yanggaw sa katawan mo kaya masasabi mo na sa amin kung ano ang huling kinain at ininom mo. Oo nga, Kuya Simon. Hindi nga rin ako umalis para may makakasama si Mang Jose dito eh. Nayanggaw ako? Naging aswang ako? Oo. Pero ngayon magaling ka na. Nailawa mo na ang lahat ng laway ng aswang na nalunok mo. Ang natatandaan ko lang, bago ako makaramdam ng kakaiba, nung matapos kami mag-inuman ni Melvin, ang lalaking atang yun ang nangyanggaw sa akin. Ha? Pero hindi aswang si Melvin. 3 taong kami magkakilala kaya alam ko na hindi siya aswang, no? Naalala mo ba nung madalas ako nagsusuka at naglalaway? Doon nagsimula ang lahat. Ano ba ang huli mong nakain? Sisig at pulutan namin. Niluto niya daw yun. Nabigla nga ako nung dumating siya sa bahay at niyaya ako makipag-inuman kasi namomroblema daw siya sa relasyon nila ni Hana. Pansin ko rin ang pagkakaiba ni Melvin sa ngayon eh. Madalas nga siyang umiiwas sa akin. Imbis na ang relasyon namin ang ayusin, mas inuuna niya pang ayusin kung ano mga estado nila ni Abby. Lintik talaga ang lalaking yan. Hindi ako maaaring magkamali. Siyang nangyanggaw sa akin. Humanda talaga sa akin ang lalaking yun. Tama nga na may aswang sa baryo. Pero hindi tayo pwedeng tumuro ng isang tao lang. Kung matagal mo na rin namang kilala si Melvin, mapapatunayan mo sa amin na hindi siya aswang. Pwedeng ang yanggaw ay gawa ng iba at si Melvin ang ginamit niya. Sino naman kayang gagawa nun? Noon kilala ko si Melvin. Pero ngayon, nag-iba na po talaga siya. Paano kung ngayon lang pala naging aswang yung kasintahan mo? Basta kapag nakita ko talaga yung lintik na yan, lagot yan sa akin. Alam kong hindi mag-iimbento ng kwento si Kuya Simon, kaya nang sumapit ang umaga, pinuntahan ko si Melvin sa bahay niya para kausapin. Nadatnan ko siyang nakahiga habang tinatabunan ng kumot ang kanyang katawan. Nanlaki naman ang mga mata niya nang makita ako. Ang init-init pero binalutan mo pa na kumot ang katawan mo? Adik ka na ba? Huwag mo nga akong pakialaman. Umalis ka na kasi nagpapahinga ako. Hindi pa nga tayo hiwalay pero kayo na ni Abby, no? Ayos lang naman yun sa akin eh. Kaya lang, may ibang dahilan kung bakit ako nandito. Ano na naman yun? May kinalaman ka ba talaga sa nangyaring yanggaw kay Kuya Simon? Ikaw bang nangyanggaw sa kanya? Mukha ba akong aswang ha? Malay ko ba kung sino ang gumawa nun sa kanya? Tsaka ba't ako sinisisi mo? Alam mo hindi ako aswang. Nagpapanggap lang yata yung lalaking yun na nayanggaw para masiraan niya ako eh. Palibasa, hindi siya pinapansin ni Abby. Anong nagpapanggap ang sinasabi mo? Ginamot nga siya ni Mang Jose. At ang kwento niya, nagsimula daw na magbago ang lahat nung matapos kayong mag-inuman. Ano? Hindi totoo yan. Wala akong kinalaman sa nangyari sa kanya. Kung ayaw mong maniwala, ay di bahala ka. Basta nagsasabi ako ng totoo. Gumagamit ka yata ng droga eh. Tingnan mo nga sarili mo. Ilang linggo pa lang na lumayo ka sa akin, parang nangangayayat ka na. Pabayaan mo na lang ako. Kaya ako nagsawa sa'yo eh. Dami-dami mong sinasabi palagi. Bakit hindi mo gayahin si Abby? Mabait at hindi bungangera. Di doon ka na sa kanya. Tatalikod na sana ako para umalis. Kaya lang ay napansin ko ang maliit na boteng hawak nito. Sinisinghutan niya yon. Kaya naisip ko na baka nga nagdodroga siya. Galit kong hinablot sa kanyang bote dahilan para mahulog yon at mabasag. Anak nang, anong ginagawa mo? Na paano ka ba? Ba't mo ba sinisinggot yung bagay na yan? Ang baho-baho niya, no? Ayan, tingnan mo. Inuud pa, Melvin. Pwede ba tigilan mo na nga ang pangingialam sa akin? Nabasag mo tuloy yung pabango ko, oh. Diyos ko, nakakadiri naman. Nakakadiri ka. Tigilan mo na yan. Bakit mo hinahaplo sa katawan mo yung malansang likido na yan? Melvin,
gumagapang sa katawan mo. Arte mo naman. Mabango yan. Yung iba nga iniinom yan eh. Ikaw lang to masyadong maarte sa lahat ng bagay. Saan ba kasi galing yan? May nagbigay sa akin ito, pero hindi pwedeng sabihin kung sino. Nasisiraan ka na nga ng ulo. Hindi na ikaw ang Melvin na dating kilala ko. Ibang-iba ka na sa dati. May demonyo yata sumanib sa katawan mo kaya ka nagkakaganyan eh. Masasabi ko ng mga oras na yon na nasisiraan na talaga ng ulo si Melvin. Nagulat pa ako nang dumapa siya sa sahig at dinilaan ang natitirang likido doon. Sobrang nakakadiri tingnan kaya lang mukhang hindi ko na siya mapapatigil sa kanyang ginagawa. Isang araw pa nagbukas ako ng pwesto ko sa palengke. Nakita ko si Melvin at Abby na nagtutulungan sa pagbuhat ng isda. Dumating naman si Kuya Simon para bumili ng isda sa akin. Mukhang wala na talagang pag-asa ang relasyon niyo ni Melvin ah. Wala na nga talaga. Nakikita niyo naman po eh. Ano kaya ang pinakain ng babaeng yan sa kanya at nagawa kang iwan ni Melvin? Maganda naman kasi si Abby, tapos maputi pa at mabango. Ang akala ko nga po noon, interesado din kayo sa kanya eh. Oo, kaya lang nakikita ko na wala akong pag-asa sa kanya. Lalo na nung napalapit na sila ni Melvin sa isa't isa. Huwag niyo na po silang tingnan, baka isipin nila masyado akong bitter. Bukas nga pala, hindi na muna ako magbubukas ng pwesto ah. Bakit naman? Kailangan ko munang bayaran ang utang ko sa lending para makautang ako ulit pang puhunan dito. Pasensya na talaga, Hana, kung wala akong naibigay sa'yo nung nakaraan. Ayos lang po, walang problema. Melvin, anong ginagawa mo rito? Tatapatin na kita. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo, Hana. Sige, walang problema. At ayoko sa lahat na habang wala na tayo, panay pa rin ang lapit mo sa akin. Wag mo na akong papakialaman. Bakit pa ako mangingialam sa'yo? Bahala ka na kung anong gagawin mo sa buhay mo. Mabuti naman kung ganun. Ang akala mo siguro nakakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin, ano? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nayanggaw eh. Hindi ko po alam ang sinasabi nyo. Ayan, bagay lang sa'yo na basagin ang mukha mo. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ang nangyanggaw sa akin. Sa oras na makita kita sa akto na nang-aaswang, ako mismo ang papatay sa'yo, hayop ka. Teka naman po, bakit po ba kayo nanununtok? Kuya Simon, bakit niyo naman sinuntok ang nobyo ko? Tanungin mo siya para alam mo kung bakit. Kawawa ka naman, Melvin, na magatuloy ang pisngi mo. Makakaganti din ako sa iyo, lalaki ka. Humanda ka lang. Hindi ako natatakot sa'yo. Nakita ko naman na hinawakan ni Abby ang damit ni Kuya Simon at parang may ibinulong siya dito. Nabitiwan ni Kuya Simon ang bitbit nitong isda at biglang napatulala ang lalaki habang pinagmamasdan si Abby. Ayan, dapat ganyan. Huwag po kayong manakit ha, kasi hindi niyo naman po napapatunayan na siya nga ang nangyanggaw sa inyo eh. Oo, Abby. Tara na, Melvin, doon na tayo sa pwesto natin. Tara na. Kuya Simon! Kuya Simon! Bakit? Anong bakit? Nabitiwan niyo po yung isda na binili niyo sa akin. Ano po bang sinabi ni Abby sa inyo? Bakit bigla na lang kayo napatulala dyan? Aba, ewan ko. Hindi ko nga alam na nabitawan ko yan eh. Sige, naalis na ako. Napakunot ang aking noo habang tinitingnan si Kuya Simon na paalis. Napasulyap naman ako kay Abby at nahuli ko siyang masakit na nakatitig kay Kuya Simon. Ginabi na ako nang makaalis sa palengke dahil pinaubos ko talaga ang tinda kong isda. Habang naglalakad ako sa gitna ng daan, nararamdaman ko na biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Umalulong ang mga aso sa paligid kaya nagmadali ako sa paglalakad. Hindi ko inaasahan. May isang nilalang na biglang umatake sa akin. Tumilapon ako nang nabangga ako ng nilalang na yun. Aray ko! Ang sakit! Halimaw! Tulong! May halimaw! Hana, imuko ka. Inaatake ka ng aswang. Mang Jose, tulungan mo ako! Nakita rin kitang aswang ka. Ako ang harapin mo at nang makita mo ang hinahanap mo. Ang lakas niya, Mang Jose! Tumayo ka riyan at magtago ka rito sa likuran ko. Ako nang bahala sa kanya. Tignan ko lang kung hindi siya susuko kapag inampas ko siya nitong latigo ko.
Diyos ko, tulungan niyo po kami, Lord. Ang pangit ng nilalang na yun. Hindi ko inaasahan na makakita ako ng aswang sa buong buhay ko. Ayun na siya. Naghahanda na siya umatake sa atin. Nagkamali ka ng lugar na sinalakay. Ito ang para sa'yo! Ayan! Natamaan niyo siya sa dibdib. Hindi mo inasahan na magkikita tayo, hindi ba? Matagal na ako nagmamanman sa baryo na ito, aswang, para lang mapatay ka. Umatake ulit ang aswang sa amin, kaya pinalo ulit ito ni Mang Jose ng kanyang latigo. Nakailag ang aswang at hindi man lang siya natamaan dahil ginamit niya ang kanyang pakpak bilang panangga sa latigo. Nakalapit siya kay Mang Jose at nagawa nitong kalmutin ang matandang lalaki. Hindi naman inaasahan ng aswang na may kutsilyo ang matanda kaya nasaksak niya ito sa tiyan. Napaungol ang aswang sa sakit at mabilis itong lumipad para makatakas. Mang Jose, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Maliit na sugat lang ito, Iha. Mabuti naman po at dumating kayo kasi kung hindi, siguradong napatay na ako ng aswang na yun. Simula ngayon, huwag ka na magpapagabi mula sa palengke. Kailangan na malaman ng lahat ang nangyaring ito para mag-ingat sila. Sobrang dami ng dugo lumalabas sa sugat niyo. Yung kinalmot po ng aswang. Ihatid na kita sa bahay mo. May langis naman ako dito na pangapla sa sugat. Doon ko na gagamutin ang sugat ko sa bahay mo. Sige po, tara na po. Aalalayan na kita. Ilang araw pa bago gagaling ang sugat ng aswang na yung kaya hindi mo na siya makakapambiktima at makakapanalakay. Kailangan magdoble ingat ang lahat dahil sigurado ako maghihiganti siya. Teka, ang alam ko po taga-kabilang baryo kayo. Kaya, paanong bigla kayong lumitaw ngayon? May sikreto akong tirahan dito. Hindi mo na ako babalik hanggat hindi ko napapatay ang aswang na yan. Kung may mabalita ang kabukas na taong may saksak, ibig sabihin siya ang aswang. Opo, ipagbibigay alam ko po kaagad sa inyo kung sakaling may mabalitaan ako. Nang makarating naman kami sa bahay, kaagad na ginamot ng matandang lalaki ang sugat niya. Umalis na rin ito kaagad dahil may gagawin pa raw siya. Hanggang sumapit ang umaga, nagulat naman ako nang biglang dumating si Kuya Simon sa bahay. May dala itong balita tungkol kay Melvin. Puntahan mo si Melvin ngayon sa barangay. Binubugbog siya ng mga tao doon. Ho? Bakit naman? Nahuli kasi siya kagabi na nanguhuli ng manok. Doon pa siya nagnakaw kay Mang Pedring. Alam niyan todo bantay ang matandang yun sa manukan niya. Ano? Bakit kaya siya nagnakaw ng manok? Kasi nga baka aswang na talaga si Melvin. May bahid pa ng dugo ang labi niya tsaka yung mga damit niya. Ano? Bilisan mo na dyan para maabutan mo pambuhay yung lalaking yun. Di kasi mapigilan ng mga tao eh. Baka makinig sila sa'yo kapag ikaw ang kumausap sa kanila. Nakakainis naman kasi ang lalaking yun eh. Bakit niya naman naisipan na magnakaw? Na paano na kaya yung si Melvin? Hindi kaya nayanggaw din yung si Melvin. Kaya siya nagkakaganyan. Malalaman din natin yan mamaya kung isa siyang aswang. Lahat ng mga tao ngayon, si Melvin na ang sinisisi sa pagkawala ng mga alagang hayop nila. Lahat gigil na mapatay siya. Kahit hiwalay na kami ng taong yun, may pakailan pa naman ako sa kanya. Malakas nga ang kutob ko na nagdudrogang lalaking yun kaya siya nagkakaganyan. Parang ano kasi siya eh. Parang nasisiraan na ng ulo. Sinabi mo pa, nababaliw na yata ang lalaking yun eh. Nang makarating naman kami sa barangay, nadatnan ko si Melvin na duguan at marami ng mga pasa pero nakatawa pa rin nito. Imbis na mainis, nakaramdam ako ng awa sa kanya. Kinausap ko ang mga tao na tigilan na nila ang pambubugbog sa kanya at nakinig naman sila sa akin. Melvin, totoo ba na nagnakaw ka? Oo, bakit? Bakit mo naman ginawa yun? Hindi ba ikaw pa nga nagsabi sa akin na mali ang magnakaw? Ano ba nangyayari sa'yo? Parang hindi na talaga kita kilala. Hindi din naman kita kilala eh. Umalis ka dito. Patayin niyo na ako kung gusto niyo. Wala akong pakialam. Maraming nga sinang kumakalat dito. Pero walang nangyayari kay Melvin. Ibig sabihin hindi siya aswang. Kaya nga po, hindi talaga siya isang aswang, kundi parang napapaliw na siya. Sayang ka, Melvin. Kung nanatili ka lang sana kay Hana, hindi nagkaganyan ang buhay mo. Ang mabuti pa, pakawalan na lang natin siya. Hindi naman siya aswang eh. Oo nga po, kawawa naman po kasi. Pinakawalan nga ni Kuya Simon si Melvin at nagulat kaming lahat sa ginawa nito nang makawala siya sa kanyang tali.
Nilantakan niya ang mga hilaw na manok na nasa kanyang harapan. Wala sa sariling kinain niya ang mga ito habang nakatawa. Ang sarap! Ang sarap ng manok na ilaw! Dali mo na lang kaya sa mental si Melvin para matulungan mo siya. Gusto ko nga po pero wala din akong pera eh. Alam niyo naman po na nalugi ang tindahan ko ng isda simula nung dumating yung babaeng si Abby. Itatawag na lang natin sa bayan kung ano ang sitwasyon niya para magawan kagad nila ng paraan. Mahirap na. Baka hindi lang yun ang kayang gawin ni Melvin. Baka sa susunod, papatay na siya ng tao. Matapos ang pangyayaring yon, sobra akong nag-alala kay Melvin. Hindi ko talaga maintindihan kung anong nangyayari sa kanya. Nabalitaan din ni Mang Jose ang nangyari kay Melvin at gusto niya sana itong makita para magamot. Kaya lang ay nagtatago naman si Melvin kapag nandyan ang matandang lalaki. Isang araw pa na pinuntahan namin ito sa bahay niya, hindi namin siya nadatnan kaya bumalik na lang din kami. Nasaan na kaya si Melvin? Bakit parang takot siya sa akin kung hindi naman siya aswang? Hindi po talaga siya aswang. Nung nahuli siya sa barangay, ginamitan nga siya ng mga tao ng asin at bawang pero walang nangyari sa kanya. Kaya nga sana, gusto ko siyang ipagamot sa inyo para malaman kung ano ba talagang nangyayari. Kutob ko kasi, baka natipuhan siya ng babaeng engkanto kaya siya nagkakaganyan. Ni isang beses hindi ko pa nakita si Melvin tsaka yung babae na ipinalit niya sa'yo. Baka nga tama ka na, dala ng droga kaya siya nagkaganyan. Awang-awa na nga po ako sa kanya pero ano naman ang magagawa ko? Palagi niya akong tinataboy. Ganito na lang, kapag matsyempuan mo siya, puntahan mo ako agad. Nandun lang ako natutulog sa ilalim ng tulay. Sige po, pasensya na kung inabala na naman namin kayo. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para magising si Melvin sa mga maling gawain niya. Mahirap na, baka mas lalong masira ang utak niya sa droga. Wala nang pwedeng igamot doon. Opo, sisikapin ko po. Nagkaganyan siya simula nung panayang sunod niya sa babaeng yun. Kasi marami din silang kalalakihan na kasama ng babae. Ganyan talaga ang mga taong sumasama sa barkada, nagkakaroon ng bisyo. Wala ka bang nabalita na may nasaksak ng kutsilyo dito? Wala po. Baka po dayo ang aswang na yun. Yung kutsilyo ko na baong pa sa tiyan ng aswang na yun. Hindi kayang hawakan ng aswang na yun ng kutsilyo. Pwera na lang kung merong tao na tatanggal ng patalim na yun sa tiyan niya. Ha? Bakit po? Ano po bang meron sa kutsilyo na yun? Ang hawakan ng kutsilyo ko ay gawa sa balat ng matandang pusa. Ang aswang ay takot din naman sa mga pusa. Talaga po? Ngayon ko lang nalaman niya na pwede palang gamitin ang balat ng pusa para gawing hawakan ng kutsilyo. May paraan ng mga manggagamot kung paano nila nagagawa yan. Sa kabilugan ng buwan, sigurado akong lalabas din ang aswang na yan para hanapin ako at nang makaganti siya. Yun ang pinaghahandaan ko ngayon. Ngumiti naman ako sa matandang lalaki at tiningnan ang kanyang mga anting-anting sa katawan. Hanggang isang umaga, merong bangkay ng lalaking natagpuan sa baryo namin. Ang alam ko, nasaksak ni Mang Jose ang aswang kaya isa lang ang naisip ko ng mga oras na yon. Hindi lang nag-iisa ang aswang na pumapatay sa baryo. Nung mismong araw na yon, nagkita kami ni Kuya Simon sa pinangyarihan ng krimen. Niyaya ko pa siyang samahan akong dalawin si Melvin sa kanilang bahay at sumama naman siya sa akin. Alam mo kung hindi lang dahil sa'yo, hindi ako dadalaw sa lalaking yun. May kasalanan pa yun sa akin eh. Iyong alin po? Ang pangyanggaw niya sa inyo? Hindi naman po siya aswang at napatunayan natin yun kaya paano niya kayo yayanggawin? Yung nga din ang iniisip ko. Kaya lang basta naiinis ako sa kanya eh. Galing talaga sa sisigang yanggaw na nangyari sa akin eh. Pero sa kabila ng inis mo sa kanya, nagpapasalamat pa rin po ako kasi sinamahan mo ko ngayon. Natatakot ako kasi kapag ako lang mag-isang pupunta sa kanya, baka kung mapano ako. Oo nga. Huwag kang kumpiyansa dahil baka masakal ka ng lalaking yun. Patay ka talaga. Ayan na pala yung bahay ni Melvin eh. Mukhang wala yata siya dyan eh. Trauma ata ang lalaking yun sa kakahabol niyo ni Mang Jose sa kanya. Hindi, may tao. Teka sandali. Parang may naririnig akong mahinang tawa mula sa loob. Buksan mo na lang kaya ng diretso. Sige, eto na. Oh, ayun si Melvin ah. Anong ginagawa niya? Kaninong damit yung hawak-hawak niya?
Kay Abby yan! Nakita ko pa nung nakaraan na suot yan nung babaeng yun eh. Nabaliw na yata si Melvin sa pag-ibig niya kay Abby. Tignan mo, yakap-yakap ang damit tapos sinahalikan pa. Si Abby, ang babaeng mahal na mahal ko. Wala pang 2 buwan na nakilala mong babaeng yun. Mahal na mahal mo na kaagad. Mahal ko si Abby. Siya ang buhay ko. Lahat ng gusto niya gagawin ko para lang mapasaya siya. Paano naman kung utusan kanya pumatay? Susunod ka rin? Oo naman. Basta alam kong ikasasaya niya. Ito nga pala. May dala kaming pagkain. Kumain ka ha, para hindi mas lalong akyatan ng hangin ang ulo mo. Ayoko niyan. Mas gusto ko niluluto ni Abby para sa amin. Ano ba kasing niluluto niya para sa'yo? Secret. Basta may niluluto siya sa amin na sobrang sarap. Walang kapantay ang sarap. Nagkatinginan kami ni Kuya Simon ng mga oras na yon at parehong nagtaka sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Melvin. Nang makauwi naman kami, may pinagtapat sa akin si Kuya Simon. Matagal na raw niyang napapansin na halos lahat ng namamatay na lalaki sa baryo ay madalas na bumibisita sa bahay ni Abby. Tuwing sumasapit ang gabi, maraming kalalakihan ang pumupunta sa bahay ni Abby. Nagtataka nga ako at isang lalaki na pagtanungan ko. Ang sabi niya sa akin, nag-aaya raw ng inuman si Abby sa kanila. Iniisip mo ba na may kinalaman si Abby sa nangyayaring patayan? Hindi naman sa ganun. Parang natatandaan na ata ng aswang na may mga kalalakihan na umuuwing lasing. Kaya nagbabantay na lang to sa kalsada. Yung 3 lalaki na namatay, nakita ko sila na napapunta sa bahay ni Abby. Lahat nga talaga ng namamatay dito puro kalalakihan. Hindi kaya alam ni Abby kung sino ang aswang? Yun din ang kutob ko Mukhang pinapakain nata ni Abby sa mga aswang ang lahat ng mga lalaki dito sa atin. At yung nangyaring yanggaw sa akin, naiisip ko na baka nagmula rin yun sa isang aswang na ginamit lang si Melvin. Hindi ko alam kung paano ko matutulungan si Melvin sa mga nangyayari sa kanya. Nga pala, pumunta ka sa bahay. May papakita ako sa'yo. Na ano? Basta sumama ka sa akin. Sumama naman ako kay Kuya Simon para pumunta sa bahay nila. Nang makarating kami doon, binuksan niya ang drawer at may kinuha siyang maliit na bote. Napakunot ako ng noo habang pinagmamasdan ng boteng yon. Parehong-pareho yon sa boteng nakita ko kay Melvin. Ito, tignan mo. Pinigay ito sa akin ni Melvin nun. Ang sabi niya, itago ko raw to. Ganyan din yung boteng nakita ko kay Melvin. Ang baho ng laman yan eh. Malansa na, hindi ko maintindihan. Tapos, pinahid pa niya yung laman na likido niyang bote na yan sa katawan niya tapos dinilaan niya pa. Hindi ko alam kung ano yan pero nakikita ko na inuud ang boteng yan Kaya hindi ko na binuksan. Alam ko na. Ibigay mo po yan sa akin dahil dadaling ko yan sa manggagamot. Siguro malalaman niya kung para saan yan. Sige, dali mo na to. Balitaan mo na lang ako kung ano sasabihin ni Mang Jose ha. Maraming salamat Kuya Simon. Dinala ko kaagad ang likidong yon kay Mang Jose at nagulat naman ito nang maamoy ang mabahong laman noon. Napapailing ang matandang lalaki nang ibuhos nito sa palanggana ang laman ng bote. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sa makalawa, malalaman natin kung para saan ang likidong yan at kung paano yan ginawa. Bakit po ganun katagal? Aaralin ko muna yan, Hana. Alam mo na ba kung saan nakuha ni Melvin ang bagay na ito? Hindi. Basta minsan na rin akong nakakita ng ganyan kay Melvin eh. Siya din daw ang nagbigay niyan kay Kuya Simon. Kung handa lang sana si Melvin na magpagamot, baka may maitulong pa ako sa kanya. Lumalala na nga pong kalagayan ni Melvin pero hindi ko din alam kung paano ko siya matutulungan. May hindi yata magandang ginagawa ang mga yun tuwing nandun sila sa bahay ni Abby. Hanggang sumapit na naman ang gabi. Nabalitaan ko na lang na sinalakay ng aswang si Kuya Simon. Maingay ang mga tao sa paligid habang hinahabol ang aswang kaya pumunta na rin ako sa bahay ni Kuya Simon. Nadatnan ko siyang duguan at maraming sugat sa katawan. Kuya Simon, Diyos ko, ang dami-dami niyong sugat ah! Mabuti na lang talaga at nadatnan ako ni Mang Jose. Dahil kung hindi baka napatay na ako. Paano ba nakapasok yung aswang sa bahay mo? Sa bubong siya dumaan. Di ko nga inakala na makakapasok siya Naganda rin ako ng asin at bawang pero hindi ko siya natamaan. Ang sabi pa sa akin ng aswang, kapag daw hindi pa ako tumigil sa ginagawa ko, papatayin niya raw ako. Ano? Bakit? Ano bang ginagawa mo? Di ko rin maintindihan, Hana
Wala naman akong atraso sa mga tao. Teka, nasa na ba si Mang Jose? Hindi pa ba sila nakabalik? Hindi pa. Hinahabol nila yung aswang eh. Hindi ko alam kung maaabutan nila yun. Sana mamatay na ang aswang na yan. Ilang buhay na ang kinuha niyan. Sakit talaga ng mga sugat ko. Ako na pong bahalang gumamot dyan sa sugat nyo. Nang makabalik naman sina Mang Jose, sinabi nila na tuluyang nakatakas ang aswang. Hindi na nila ito nahabol pero nagawa na naman itong sugatan ni Mang Jose. Ang aswang na yun ay malakas. Nakailang beses ko na siyang nasugatan pero ang hirap niyang patayin. Sigurado ako na mula siya sa angkan ng malalakas at sinaunang aswang. Ang pangit niya. Tapos gusto niya akong halikan para daw maging tulad niya ako. Huwag na huwag mong ilalapat ang labi mo sa aswang dahil maaari kanyang mayanggaw gamit lang ang laway niya. Kagaya nung unang nangyari sa'yo. Nayanggaw ka dahil sa laway ng aswang. Bukas na bukas po. Babantayan natin si Melvin. Kailangan yung magamot siya para masabi niya sa atin kung ano yung nalalaman niya tungkol dun sa likido. Bukas pa malalaman kung para saan ang likidong yon at kung paano yung ginawa. Masasagot na rin ang katanungan natin kapag nalaman ko na ang resulta kung para saan ang langis na yon. Kinaumagahan, maaga naman akong nagpunta sa palengke. Nagkataon na dumating naman si Abby sakay ng tricycle. Ang balita ko rin, ilang araw na siyang hindi nagtitinda ng isda. Hana, mabuti naman at nagkita tayo. Alam mo ba yung si Melvin? Parang ayaw ko na sa kanya. Sobrang patay na patay sa akin eh. Siguro, nakikita mo naman ang sitwasyon niya ngayon. Ano ba kasing ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa. Siguro dahil sa kagandahan ko kaya siya nababaliw. Ang totoo niyan, gusto ko na nga lumayo siya sa akin eh pero panay pa rin ang lapit niya. Kung kailan nagkaganyan na si Melvin saka mo iiwan? Ang daming mga lalaki nagkakagusto sa akin kaya bakit ako magtitiis sa lalaking isang baliw? Hindi siya baliw! Ano pa bang tingin mo sa sitwasyon ng lalaking yun? Hindi pa ba baliw? O nasisiraan lang ng ulo? Tsaka, huwag kang mag-alala. Malapit na rin naman akong aalis dito. Hindi pala masayang manatili dito sa lugar ninyo. Wala naman kasi nagsabi sa'yo na manatili ka dito, no? Kaya nga, ang akala ko kasi marami akong mabibiktima ng mga lalaki dito pero wala rin naman pala. Mga mahirap naman ang mga tao dito. Mas maganda nga kung aalis ka. Para ba balikan ka ni Melvin? Paano ba yan? Ayoko maging masaya ka. Kapag aalis ako, sisiguraduhin kong madadala ko si Melvin para gawin kong alalay. Maya-maya pa biglang dumating si Melvin. Lumapit siya sa akin at kinagat niya ang braso ko. Napasigaw ako sa sakit. Ramdam ko talaga ang pagsipsip niya sa dugo ko ng mga oras na yon. Nanghingi ako ng tulong kay Abby pero nakangiti lang ito habang pinagmamasdan kami. Nagkagulo naman ang mga tao nang makita ang pangyayari. Abby, tulungan mo ako! Pagbigyan mo na si Melvin. Konting dugo lang naman ang gusto niyan. Melvin, ano ba? Tama na. Sakit-sakit. Sobra na. Sabing tama na. Hoy, Melvin! Anong ginagawa mo? Bakit mo kinakagat sa Hana? Isa ka pang lalaki ka! Anak ka nang, bakit mo ako sinuntok? Kala mo ba hayaan lang kita sa ginawa mo sa akin? Mas matanda ako sa'yo, kaya hindi ako magpapaapi. Lalaban ka na sa akin? Oo. Hinahamon mo ba ako, ha? Oo. Ano ba yan? Tama na! Ito kasing si Simon. Ay, mahilig makisawsaw. Tulungan mo na lang kaya akong awatin sila, no? Ayoko nga. Kasalanan mo rin tong babae ka eh. Kaya ito sa'yo. Buisit ka! Sinumpal mo ako! Oo. Bakit? Papalaga ba, ha? Dayo ka lang kaya wala akong karapatan na sampalin ako sa baryo ko. Lintik ka. Ang maganda mukha ko. Nilapatan mo ng marumi mong kamay. Kakalbuhin kitang babae ka. Sige, lumapit ka at namasaksak kita. Hindi ako nasisindak sa kutsilyo mo. Bigla niya akong sinabunutan kaya gumanti din ako. Hindi naman ako masamang tao at hindi ko siya kayang saksakin. Nakipagsabunutan na lamang ako sa kanya hanggang sa tinadyakan ko siya sa tiyan. Biglang natumba si Abby at nakita kong dumugo ang tiyan niya. Naawat naman kaming lahat noong dumating si Kapitan sa baryo namin.
Dinala ako ni Kuya Simon sa bahay para pakalmahin. Hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako sa tuwing naaalala ko na maraming dugo ang lumabas sa tiyan ni Abby. Ikaw naman kasi, dapat hindi mo na pinatulan ng babaeng yun. Ayan tuloy, nadisgrasya mo pa siya. Nalugi na nga ang tindahan mo sa palengke, mukhang magbabayad ka pa ng danyos kay Abby. Tinadyakan ko lang siya para pakawalan niya yung buhok ko eh. Walang pataliman pa ako, no? Para masugatan siya at dumugo ng ganong karami. Hana, hindi kaya may sugat na talaga ang tiyan ni Abby nun? Ha? Paano mo naman nasabi yan? Kaya ata dumugo ang tiyan niya kasi natamaan ang sugat niya. Kakaiba talaga kanina eh. Parang may iniinda talaga siyang sakit. Gusto siyang dalhin ni Kapitan sa barangay pero ayaw niya naman sumama para matignan ang tiyan niya. Yun nga rin yung pinagtataka ko eh. Kaya lang, parang wala din naman kasi sa isip ko na meron siyang sugat. Kuya Simon, alamin kaya natin kung anong ginagawa ng mga lalaki dun sa bahay ni Abby. Eh baka mamaya masaktan ka lang kapag masaksiyan mo yung ginagawa ng kasintahan mo dun. Hindi, malakas din kasi ang kutob ko na hindi lang inuman ang pinupunta nila dun eh. May iba pa. Na ano? Na nagagamit si Abby ng iba't ibang lalaki kada gabi? Pwedeng ganun pero may iba pa bukod dun. Basta, samahan mo na lang ako mamayang gabi. Sige na, uwi na muna ako. Gagamutin ko na muna tong black eye ko na gawa ni Melvin. Kung hindi lang talaga ako naawa sa payat na yon, babanatan ko talaga siya ng gusto eh. Pagsapit ng gabi, dinaanan ako ni Kuya Simon sa bahay para magmanman sa bahay ni Abby. Saktong 8:00 ng gabing yon, lumabas na ang mga lalaki sa lugar para pumunta sa bahay niya. Nagkataon naman na nakita namin si Melvin na papunta rin doon. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay ni Abby. Naabutan naman namin na sinara kaagad ng babae ang kanyang bahay matapos niyang papasukin ang mga kalalakihan. Paano naman natin makikita kung anong gagawin nila? Ayun, dun tayo sa may bandang bintana. Makikita rin naman natin dun eh. Kasi kaya nating iangat yung salamin. Baka maramdaman nila tayo. Ang dami pa naman nila. Pag magalit silang lahat sa atin, naku, ewan ko na lang. Mag-iingat naman tayo eh. Siguraduhin mo lang talaga ha. Tara na kasi. Na naman yung mga aso. Senyales na naman yan na may masamang nilalang sa paligid. Natatakot ka ba? Aba oo. Bakit ikaw? Hindi ka ba natatakot? Natatakot din, pero may dala naman akong asin at bawang eh. Kaya sigurado kung walang aswang na makakalapit sa atin. Ikaw na ang unang sumilip sa bintana. Oo, sige. Dahan-dahan kong iniangat ang salamin sa bintana at pinagmasdan kung ano ang ginagawa nila sa loob. Nakita ko si Abby, nakaluhod sa sahig habang nakapikit ang mga mata. Meron ding umuusok sa kanyang harapan. Ang mga kalalakihan ay tila wala sa sariling nakaupo sa gilid ni Abby habang nilalanghap din ang amoy dito. Pagkadilat ni Abby may ibinuhos siya sa kanyang katawan dahilan para magwala ang mga lalaki. Kalma lang kayo. Alam niyo naman na kahit anong oras handa akong ibigay ang gusto niyo eh. Lalo ka na Melvin, malaki talagang pakinabang mo sa akin. Sinabi ko naman kasi sa'yo na lahat gagawin ko para lang maibigay ang gusto mo. Paano ba yan? May isa akong gusto na sa tingin ko hindi mo kayang ibigay sa akin. Kakayanin ko ang lahat para sa'yo. Basta sabihin mo lang. Siguraduhin mo lang ha. Kasi kung hindi, magtatampo ko sa'yo. Diyos ko, Hana. Bakit parang sinasamba nila si Abby? Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Tingnan lang muna natin kung ano pang gagawin nila. Ayan, kumain na muna kayo. Alam ko naman na paborito nyo yan eh. Sa wakas, makakakain na rin ako ng preskong pagkain gaya nito. Ubusin nyo yan kung gusto nyo. Sige pa, kain pa. Pareho kaming napaduwal ni Kuya Simon nang makita kung ano ang pinapakain sa kanila ni Abby. Dugo at laman loob na hindi namin matukoy kung sa tao ba yun galing. Sabay-sabay nilang lilantakan ang pagkain na yun. Hindi ata to kanin sikmura ko. Nasusuka na talaga ako. Tara na, umalis na tayo rito. Oo, dalian mo. Hindi. Bilisan mo ko, Kuya Simon. May nabangga akong lata. Patibong yata yan eh. Takbo na, Hana! Hinahabol yata tayo. May bangin dyan banda malapit sa sapa. Doon na muna tayo magtago. Paano kung makita nila tayo? Hindi nila tayo makikita. Bilisan mo na lang dyan. Hindi kaya nila tayo makikita dito? Shh! Huwag ka na magsalita. Opo.
Hanapin ninyong taong pumunta sa bahay. Kailangan na mahuli siya. Sigurado akong may nakakita sa ginawa ko kanina. Ang mabuti pa, Abby. Magpahinga ka na lang. Kami na ang bahala na maganap sa walang iyang yon. Dalihin niyo sila sa akin. Patay o buhay. Nanatili lang kami dun sa bangin at nagpalipas ng 1 oras bago umalis. Nakaligtas naman kami sa mga kalalakihan at nakarating sa bahay. Pagka umaga, nagpunta ako kay Mang Jose para ibalita ang mga nalaman ko. Nang mga oras na yon, alam na rin niya kung para saan ang langis. Ang langis na ito ay isang gayuma. Sa paningin mo mabaho at nakakadiri ang langis na yan. Pero para sa mga lalaki na gustong gamitan ng aswang na yan, ay isa siyang nakakaakit na halimuyak. Po? Gayuma po? Oo. At sa tingin ko, kaya nagbago si Melvin sa'yo. Dahil ginayuma siya ng bago niyang babae. Ang ganda-ganda po ni Abby. Hindi niya kailangan manggayuma ng lalaki para lang makuha niya si Melvin. Pero ano kasi, kagabi nakita ko yung pinakain ni Abby. Mga hilaw na mga laman loob ang mga kalalakihan sa bahay niya. Senyalis ba yun na aswang si Abby? Hindi ko masasabi hanggat hindi ko siya nakikita. Maaaring ginagawa niya ito para baliwin ang mga lalaki. Pwede po ba mamayang gabi dalawin natin si Melvin? Baka naman po sa pagkakataon na to, haharap na siya sa inyo. Gusto ko lang po na makita niyo siya para makumpirma niyo sa akin na ginayuma lang po talaga siya. Sige, bago mag-alas 7 ng gabi, pupuntahan natin si Melvin sa kanila. Kagaya nga ng pinag-usapan namin nang sumapit ang dilim, kaagad kaming nagpunta sa bahay ni Melvin. Kasama din namin si Kuya Simon ng mga oras na yon. Habang papalapit kami sa bahay ni Melvin, biglang natigilan si Mang Jose at pinalabas nito ang kanyang latigo. Pumunta kayo. May aswang na sa loob. Aswang? Simon, buksan mo na ang pintuan. Kailangan maganda nating makilala ang aswang na yan. Opo, bubuksan ko na po. Si Melvin, anong nangyayari sa kanya? Nagpapalitan nyo na sila bilang aswang. Ito, may kulambo akong dala. Palagi itong nasa bag ko. Tulungan mo akong mahuli si Melvin para hindi siya makaalis. Diyos ko, Melvin, anong nangyari sa'yo? Mang Jose, nagwawala po siya sa loob ng kulambo. Hayaan mo lang siya. Hindi siya makakaalis. Ang mabuti pa kumalma ka lang, Hana. Gagamutin natin si Melvin. Kapag nawala na ang yanggaw sa kanya, babasahan ko lang siya nitong Latin na ritual ko. Opo, makibilisan na lang po Sino kaya ang nangyanggaw kay Melvin? Sino pa? Edi yung babaeng yun. Buisit kasing babaeng yun Simula nang dumating siya, nagkandaletse-letse ng buhay ko. Tumahimik na kayo para magawa ko ng maayos ang gagawin kong ritual. Pero bago ang lahat, papainom muna natin sa kanya ang langis na ito. Pagtulungan natin tatlo na mapainom si Melvin yan. Oo, sige. Buong lakas naming ginapos si Melvin sa loob ng kulambo para lang mapainom ng langis. Nahirapan man kami pero nagawa rin namin yon ng mabilis. Tapos ay nagsimula ng magritual si Mang Jose. Maya-maya pa nagsuka na si Melvin. Ayan, nagsusuka na siya. Sana gumaling si Melvin kagaya ng sayo. Huwag kang mag-alala. Magagawa siyang pagalingin ni Mang Jose. Kapag bumalik ng alaala ni Melvin, masasabi niya sa atin ng lahat. Sana nga pinatay ko na lang talagang babaeng yun Nanggigigil talaga ako sa kanya. Tapos nang magsuka si Melvin, may isa pa akong ritual na gagawin para mawala ang bisa ng gayuma. Sige lang po, simulan na ninyo. Ilang minuto lang ang nakalipas, natapos na ang pangalawang ritual ni Mang Jose. Biglang natumba si Melvin kaya doon ako lumapit sa kanya. Melvin, gumising ka! Hindi siya mamamatay. Naalala mo ba ang nangyari kay Simon noon? Nawalan lang siya ng malay pero magigising din siya maya-maya lang. Hintayin na lang natin magising si Melvin. Malakas ang kutob ko na may alam si Melvin kung sino ang aswang. Basta ako sigurado na talaga ako na ang aswang. Walang iba kundi si Abby. Mas mabuti nang marinig natin mismo sa bibig ni Melvin ang totoo. Paano kung kagaya ni Melvin, ginamit lang din pala siya ng aswang? Ayun na pala, gumagalaw na si Melvin. Melvin, buti naman at kising ka na. Akala ko may masama nang nangyari sa'yo Hana, anong nangyayari? Ginamot ka ni Mang Jose kasi naging aswang ka kanina. At hindi lang yun, nagayuma ka pa ni Abby. Si Abby, ginayuma niya ako? Oo, iho. May naalala ka ba kung ano ang nangyari sa'yo bago ka nagkaganyan? Sandali lang po, teka lang.
Buisit, ano nangyari sa itsura ko? Bakit ganito na lang ako kapayat? Yun na nga nawala ka kasi sa sarili. Ang buong akala ko nabaliw ka na. Naalala ko na pala, si Abby. Nadatang ko siya nun sa sementeryo na may kinakain na tao. Natakot ako nung gabing yun kaya palihim akong tumakbo. Hinabol niya ako at nang maabutan niya ako, pinilit niya akong painumin ng likido na sobrang baho. Kagaya ba nitong likido? Opo, ganyan nga po. Halos hirap akong ubusin kasi hindi kaya ng sikmura ko. Kaya lang, pinagbantaan niya ako. Papatayin niya raw si Hana kapag hindi ko ininom yun. Kumpirmado nga talaga na siya ang aswang. Sa kanya din nanggagaling yung gayuma. Doon nagsimula magbago ang nararamdaman ko. Parang nahihirapan akong tanggihan siya sa lahat ng bagay na gusto niya. Hanggang sa hindi ko na alam kung anong ginagawa ko. Nalulung ka sa gayuma, Iyo. Kailangan na mahuli natin ang aswang na yan. Iisa lang ang paraan para mapatay natin siya. Kahit anong paraan, gagawin ko lang para mapatay natin siya. Kailangan mo magpanggap na lulong ka pa rin sa gayuma niya. Nang sa gayon ay hindi niya matuklasan ang lahat na may nakakaalam sa ginagawa niya. Ayokong pumunta sa lungga niya. Halos gabi-gabi kang nandun, kaya magpanggap ka na lang. Kailangan natin tong gawin para maligtas pa yung ibang kalalakihan na biktima niya. Ano? Gabi-gabi ako nandun? Oo, pumayag ka na lang, Melvin. Tingnan mong ginawa sa'yo. Sa atin, dapat lang na magbayad siya. Sige, kung papainumin ka niya ulit ang likido, sumunod ka lang. Gawin mo lang. Malayo ang bahay niya dito kaya mas magandang doon ko siya susugurin sa bahay niya. Walang madadamay sa labanan. Sige po. Napagkamalan pa kita na ikaw ang nangiyanggaw sa akin. Naalala pa ba nang dumating ka sa bahay nun para makipag-inuman sa akin? Hindi na po. Kaya pala madalas ka nagtatago kapag pupunta kami ni Hana. Dahil nasa ilalim ka pala ng itim na mahika ng babaeng yun. Ang mahalaga po, magaling na si Melvin. Makakayakap ko na ulit siya. Pero yung babaeng yun, sisiguraduhin ko talaga na mamamatay siya sa baryo natin. Hanggang isang gabi pa nga ang lumipas, nagmamanman lang kami sa bahay ni Melvin. Dumating nga si Abby para tanungin siya kung bakit hindi ito nakapunta noong nakaraang gabi sa bahay niya. Maayos na rin ang plano namin ni Melvin at hindi pa ang gabing yon ang pagsalakay namin sa bahay ni Abby. Nakita kong may inilapag siyang bote sa tabi ng higaan ni Melvin. Nandoon lang kami sa may bintana habang nakabantay sa susunod niyang gagawin. Inumin mo to ha, para mas lalo kong ganahan sa'yo. Oo, iinumin ko talaga yan. Alam mo naman na lahat kaya kong inumin. Basta ibigay mo. Kahit pa laso niyan, iinumin ko para sa'yo. Alam mo ba kung anong hiling ko sa'yo? Gusto ko ang puso ni Hana. Dukutin mo yun. Ibigay mo sa akin bukas ng gabi para may alay ko sa ritual. Sige, bukas ng gabi hahanapin ko siya at papatayin. Maaasahan ka talaga, Melvin. Kaya nga sa lahat, ikaw ang pinakapaborito ko dahil hindi ka pa pumapalpak. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo lang. Kakain lang ako, Abby. Ayaw mo ba ng paborito mong pagkain? Gusto ko, kaya lang nabusog na ako eh. Huwag kang mag-alala. Mamaya o bukas pupunta ako sa bahay mo para makipagsaya kasama ang iba pang mga lalaki. Sige, magpahinga ka muna rito. Alam ko naman na gumagawa ka ng sarili mong hakbang para hindi ka rin gutumin eh. Bukas ng gabi ha, kabilugan na ng buwan. Doon ko kakailanganin yung puso ni Hana. Darating ako bukas ng gabi, dala ang puso niya. Pagkatapos nito, magsasanib puwersa tayong lahat. Magiging atin ang baryong ito. Luluhod sila sa atin at handa silang pagsilbihan tayo hanggang sa mamatay sila. Ang sino man na hindi sumunod sa kagustuhan natin, mamamatay. Oo, hindi na rin ako makapaghintay na dumating ang araw na yun. Gusto ko na maging makapangyarihan at maging Diyos ng mga tao. Nang matapos ang kanilang usapan, kaagad din na umalis si Abby. Nagpapasalamat ako dahil hindi niya pinilit na painumin si Melvin nung gayuman niyang sobrang bulok ang amoy. Lumabas naman kami sa aming pinagtataguan tsaka kinuha ni Mang Jose ang gayuma. Malakas talaga mga aswang ng bangkilan. Unang laban pa lang namin noon naisip ko na isa siyang bangkilan. Kaya lang kawig niya rin ang aswang na mandurugo. Kaya nagugulan pa ako noon. Ano po ba ang aswang na bangkilan? Sila mga aswang na kayang manggayuma.
Ginagamit rin nila ang kanilang alindog para maakit ang mga lalaki nang sa ganon ay mabiktima nila ito. Kailangan kong magbitbit ng puso bukas ng gabi. Maganda na rin po kayo para sa gagawing pagsalakay. Ako nang bahala sa mga kagamitan natin para mapatay ang aswang. Alam ko na, bukas sa bukas bibili ako ng puso ng baboy sa palengke. Suki pa naman ako ni Mang Nestor doon. Ilagay niyo po sa malamig na lugar para hindi mabulok o bumaho ang puso ng baboy. Sige, gagawin ko yun. Hanggang sa dumating na nga ang kabilugan ng buwan, isa-isa kaming binigyan ni Mang Jose ng gamit na pamatay sa aswang. Sa kanyang latigo, sa akin naman ang buntot pagi at kay Kuya Simon ang punyal. May dala rin kaming bawang at asin pati na rin si Melvin na inilagay niya sa loob ng puso ng baboy. Sinigurado niyang hindi yon mapapansin ni Abby. Nakahanda na ba kayong lahat? Handang-handa na po ako. Tatapusin na natin ang aswang na yun. Gaganti ako sa ginawa niya sa akin. Kaya ng usapan natin. Magpanggap ka ng maayos. Matalino din ang aswang at hindi sila ganong kadaling utuin. Opo, alam ko na kung anong gagawin ko. Tara na po. Magdidilim na kaya magsisimula ng ritual. Kapag mahawakan niya ang puso ng baboy na yan, masusunog ang kanyang balat. Kaya siguraduhin mo na nakahanda ka na bago yun mangyari. Sige po. Melvin, ikaw ang unang lalapit kay Abby. Mag-iingat ka ha. Mag-iingat talaga ako para makabawi ako sa'yo. Pumunta na tayo sa bahay niya. Nagsimula na kaming maglakad papunta sa bahay ng babae. Nadat na namin ang mga kalalakihan doon nakaluhod sa lupa. Si Abby nakasuot ng kulay itim na damit habang may sinisindihan na itim na kandila. Lahat ng mga lalaki ay parang kanyang mga alipin. Lumapit na si Melvin sa kanya at nagpaiwan na muna kami habang naghahanda na rin. Ayun na, naghahanda na si Melvin na ibigay kay Abby yung puso ng baboy. Humanda na kayo. Kapag mahawakan na niya ang puso ng baboy, magsisimula siyang mawala. Kailangan maatake natin siya kaagad. Paano kung aswang din ang ibang mga lalaki na yan? Papatayin rin ba natin sila? Hindi. Kayo ang unang kumalaban kay Abby dahil nagbanggit ako ng ritual para mawala ang bisa ng gayuma sa kanila. Sa tingin ko, wala pang aswang sa kanila at ngayon pa lang ata ang nakatakdang oras para yang gawin sila ni Abby. Kuya Simon, magtulungan tayo para mapatay si Abby. Oo, sige. Sigurado ka ba? Na puso yan ni Hana? Oo, puso niya to. Ako mismo ang dumuko dito sa dibdib niya. Ginawa ko ang lahat ng gusto mo. Talaga? Traidor ka! Kaya itong nararapat sa'yo! Hindi. Paano mo nalaman? Anong akala mo sa akin? Uto-uto? Alam ko ang mga ginagawa mo at alam ko na hindi ka na aswang. Mga alipin! Patayin niyo ang mga kasama nilang nagtatago! Sinasabi ko na nga ba? Tara na, pigilan niyo si Abby at ako na ang bahala sa mga lalaki. Sige, tara na Kuya Simon! Tulungan natin si Melvin! Mabilis na nagpalitan niyo bilang isang aswang si Abby. Paulit-ulit nitong hinampas ng kanyang pakpak si Melvin. Kaya nagpagulong-gulong sa lupa ang lalaki. Tumakbo kami ni Kuya Simon papalapit sa kinaroroonan ng aswang para paluin siya ng buntot pagi pero nasalo niya ang kamay ko at sinakal niya ako. Hindi niyo ako maiisahan. Noon pa man alam ko nang ginamot si Melvin. Dapat lang na mamatay kang aswang ka. Kung gaano ka kaganda, sana mo kinapangit na ugali mo. Anak ka ng demonyo! Papatayin kitang babae ka! Alam ko na ikaw ang gumawa ng paraan para mayanggaw ako, kaya papatayin kita! Hayop ka, lalaki ka! Puputulan talaga kita ng ulong, animal ka! Ang tigas mong babae ka! Kaya pala dumugo ang tiyan mo nung sinipa kita dahil ikaw ang aswang na sinaksak ni Mang Jose! Sinugod ko siyang muli para hampasin ang buntot pagi, kaya lang ay nakailag naman ito. Gumanti siya ng kalmot kay Kuya Simon. Hindi pa siya nakontento doon, malakas niyang sinuntok sa tiyan si Kuya Simon at tinadyakan, kaya tumalsik naman sa malayo ang lalaki. Nang mga oras na yon, hindi ko alam kung mabubuhay pa si Kuya Simon sa ginawa niya. Matagal na kitang gustong patayin, Hana. Kaya lang hindi ko magawa dahil bala kong ialay ang puso mo sa ninuno ko. Kahit kailan hindi mo makukuha ang puso ko, isa kang salot dito sa baryo namin. Tingnan mo ang manggagamot na dinala mo. Hawak na siya ng mga alipin ko.
Sa tingin mo ba mananalo kayo laban sa akin? Layuan mo si Hana! Kahit tumulong ka pa sa kanya, hindi mo pa rin ako kakayanin! Ayan! Masunog ka ng hayop ka! Ang pangit-pangit mo! Ang balat ko! Pwisit kang lalaki ka! Halika rito at nang mayanggaw kita ulit! Melvin! Melvin! Hana, tulungan mo ako! Paano ka matutulungan ni Hana? Gayong dito tayo sa ere, ha? Hindi ba gusto mo ko? Magkakasama na tayo kapag tinanggap mo ulit ang handog ko sa'yo. Sige na! Pumayag ka lang maging kauri ko! Lumayo ka sa akin! Ayoko! Huwag mo akong halikan! Magiging malakas ka rin kagaya ko. Magkakaroon ka ng kapangyarihan. Ayaw mo ba ng ganon? Ayoko! Hindi na ako ulit papatol sa isang kagaya mo! Hayop ka! Demonyo ka pala! Melvin, iwasan mo ngalit niya! Maging aswang ka dahil sa laway niya! Ibaba mo si Melvin! Wala ka ng alipin, Abby. Lahat sila bumalik na sa pagiging normal. Ano? Paano mo nagawa yung matanda ka? Hindi na mahalagang malaman mo kung paano ko ginawa. Mang Jose, babagsak si Melvin! Pagtulungan natin saluhin siya. Dalihan mo! Nabitiwan ng aswang si Melvin dahil natamaan ito ng latigo ni Mang Jose sa likod. Naabot siya ng matanda dahil mahaba ang latigo nito. Mas lalo namang nagalit ang aswang kaya gumanti siya ng isang malakas na pag-atake sa matandang lalaki. Nagawa niya itong patumbahin nang umpugin niya ang katawan ni Mang Jose. Melvin, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Tulungan natin si Mang Jose. Akin na yung asin at bawang. Puntahan mo na lang si Kuya Simon para makita mo kung ano nangyari sa kanya. Sige, ito ang asin at bawang. Sabuyan mo na siya. Akin na, umalis ka na. Magsisisi kang nangialam ka sa mga gawain ko. Kaya ka napadpad sa baryo na ito dahil nakalaban mong mga magulang ko noon, hindi ba? Natalo ka nila at umaasa ka na mananalo ka sa akin ngayon. Hindi ba may kasunduan kayo ng mga magulang ko na huwag kang mangingialam sa ginagawa namin? Oo, pero hindi ko na kaya itong ginagawa mo. Hindi na ito tama, Abby. Marami ka nang nasaktan at nabiktima ng mga inosenteng tao. Noong una, mas pinili kong hayaan ka dahil ang buong akala ko aalis ka rin naman pagkatapos. Wala akong balak na umalis dahil gusto ko maangkin ang baryo na ito. Ibubuwis ko ang buhay ko sa baryong ito. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na mapasa kamay mo ang baryong ito. Kung ganon, edi papatayin kita. Abi, humarap ka rito! Napalingon naman sa akin ang aswang kaya inasinta ko ang kanyang mukha ng asin. Natamaan ko naman ito kaya nagwala ang babae. Hinawakan ko ng mahigpit ang buntot pagi at sinalakay siya tsaka malakas na hinampas sa ulo. Nagawa ko siyang tamaan at sugatan. Nagsigunda naman ng malakas na hampas ng kanyang latigo si Mang Jose kaya napaangil ang aswang sa sakit. Tatapusin na kita ngayon! Hindi ako papayag na mapatay lang ako ng matandang kagaya mo. Marami ka ng sugat, Abi. Wala ka ng kawala ngayon. Pagbabayaran mo lahat ng mga nagawa mo sa baryong to simula nang dumating ka. Ikaw ang may kasalanan nitong babae ka. Kung hindi dahil sa'yo, walang nakaalam ng sikreto ko. Hindi pwedeng hayaan ko na habang buhay maging sunod-sunuran sa'yo si Melvin. Nagpaparami ako ng lahi kaya kailangan kong lalaking yan. At dahil nasira ang plano ko ngayong gabi, hindi ako papayag na isa man lang sa inyo hindi ko mapatay! Bigla siyang sumalakay sa akin at ginilitan niya ang leeg ko gamit ang kanyang kuko. Sobrang sakit kaya natumba na lamang ako sa lupa. Pilit kong pinipigilan ng kamay ko ang dugong lumalabas sa leeg ko at nanginig akong bigla. Lumabang ka, Hana! Isasama ko sa hukay ko si Hana! Walang iya ka talagang babae ka. Hanggang kailan wala ka magandang maidudulot sa mga tao na kapaligid sa'yo? Demonyo ka! Alam ko na malakas sa mga aswang na kagaya mo at mahirap patayin kaya inanda ko talaga ito. Paano mo nakuha ang punyal na yan? Ipinalibing ko na yan sa mga aliping ko! Malas mo lang dahil ang anting-anting na nandito sa punyal ay karugtong ng anting-anting na suot ko. Kahit saan mo pa ito ilibing, malalaman ko. Melvin, tulungan mo ko!
Akin na ang punyal na yan. Akong papatay sa aswang na yan. Hinablot ni Melvin ang punyal kay Mang Jose at walang ano-ano'y sinalakay niya ang aswang. Nagkasabayan pa sila ng pag-atake kaya kitang-kita ko kung paano nasaktan si Melvin nang kalmutin siya ng aswang. Bumagsak si Melvin, pero nakabaon na ang punyal sa dibdib ng aswang. Natamaan ako ng punyal. Lintik ka talagang lalaki ka. Kulang pa yan sa kabayaran ng ginawa mo dito. Mga lalaki, alam ko na bumalik na kayo sa pag-iisip. Ano pang iniintay ninyo? Gumanti na kayo sa babaeng yan bago pa siya mamatay. Sa akin kayo sumunod. May kasunduan tayo. Ako ang inyong Diyos. Wala na makikinig sa'yo dahil nagamot na silang lahat ni Mang Jose. Pakialamero ka talagang matanda ka. Ang sarap sa pakiramdam na nakikita kang unti-unting namamatay. Matagal ko na itong gustong gawin. Aswang na bangkilan. Darating ang mga magulang ko para ipaghiganti ako. Hindi na nila kailangan pumunta pa rito. Dahil tutugisin ko sila kapag mapatay ka na. Dadaling ko sa kanila ang ulo mo. Isinusumpa kitang matanda ka. Wala nang magagawa ang sumpa mo dahil mamamatay ka na. Sabay-sabay ang mga lalaki na sumugod at umatake sa aswang. Binugbog nila ito. Malakas na sumisigaw ang aswang sa sobrang sakit pero walang naawa sa kanya. Hanggang sa nalagutan ng hininga ang aswang. Binunot ni Mang Jose ang punyal sa dibdib ng aswang tsaka pinutol ang ulo nito. Nang mga oras na yon, nahihilo na ako at parang nauuhaw. Magtulungan tayong lahat na masunog ang katawan ng aswang pati itong bahay niya. Dapat lang po nasunugin natin ang bahay niya dahil marami pa mga gayumang nandoon. Ito. Meron akong posporo dito. Lintik. Ang sakit-sakit ng likod ko. Ako nang gagawa ng apoy. Melvin, dali mo na paalis si Hana dito. Marami ng dugo ang lumalabas sa leeg niya. Hana, lumabang ka lang. Nanalo na tayo laban sa aswang. Magiging maayos na ang lahat. Nauuhaw na ako. Ito na, aalis na tayo. Bilisan mo na, Melvin. Mauna na kayo ni Hana at susunod ako. Gagamutin ko siya pagkadating natin doon sa bahay niya. Naramdaman ko nang binuhat ako ni Melvin, kaya lang nangihina na talaga ang katawan ko dahil sa sugat na natamu ko sa aswang. Hanggang sa hindi ko namalayan ang sumunod na mga nangyari. Nagising na lang ako na may bendahin na ang aking leeg. Mabuti naman at gising ka na. Grabe ang takot ko eh. Akala ko mawawala ka na sa akin. Ang hina pa rin ng katawan ko, Melvin. Hindi ko pa kayang bumangon. Tsaka nga pala, iniwan to ni Mang Jose kanina. Kapag daw magising ka na, ipainom ko raw to sa'yo. Gamot daw yan para hindi ka ma-infeksyon. Nasaan na ba si Mang Jose? Nagliligpit ng gamit niya kasi aalis na raw siya dito sa atin. May aswang pa raw siyang tutugisin. Ang mga magulang yata ni Hana. Oo, sila nga. Dito na rin pala kami ni Kuya Simon natulog kagabi. Ginamot din kasi siya ni Mang Jose para isang gamutan na lang daw. Ganun ba? Akin ang gamot na iniwan ni Mang Jose. Tutulungan na kita. Salamat. Magpahinga ka na ha. Mag-aanda lang ako ng pagkain natin. Maya-maya pa nakita kong bumalik si Kuya Simon. May dala na itong tungkod at may puting bendahe din sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hirap na hirap din itong lumakad. Buwisa talaga ang aswang na yun. Muntik na ako maging baldado sa ginawa niya. Baldado ka na nga eh. Pero ang mahalaga, nagawa nating mapatay ang aswang. Nailigtas natin ang mga kalalakihan tapos nakauwi na sila sa kani-kanilang pamilya. Oo, sobrang nagpapasalamat ang mga tao ngayon kasi napatay na ang aswang. Lalong-lalo na ang mga kababaihan. Nakalaya na rin sa gayuma ang mga asawa nila at anak. Kahit na ako, nagpapasalamat din dahil nailigtas ko si Melvin. Nagawang alisin ni Mang Jose ang muyanggaw sa kanya at yung gayuma. Magsisimula tayong muli, Hana. Tutulungan kita na makabukas ulit ng pwesto mong isdaan dun sa palengke. Naku, salamat po pero kailangan ko pang magpagaling ng husto eh. Nakisabay sa pagkain si Kuya Simon ng mga araw na yon. Hanggang isang umaga pa, dumating din si Mang Jose para magpaalam na at umalis. Marami rin siyang mga kasama na hindi maputo lang pasasalamat dahil sa nagawa niya para sa baryo namin. Tapos na ang misyon ko dito kaya lilipat na naman ako sa ibang lugar.
Maraming salamat po, Mang Jose. Wala ka naman. Mang Jose, kung saan ka man dalhin ng mission mo, sana palagi kang ligtas. Ipagdadasal kita palagi. Sana marami pa po kayo matulungan, Mang Jose. Hindi niyo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa inyo dahil nagawa niyo akong iligtas sa itim na mahika ng aswang na yun. Magiging leksyon ito sa lahat na hindi lahat ng may magandang anyo ay dapat napagkatiwalaan. Bumangon kayo ulit at magsimula ng panibagong buhay. Matapos ang pangyayaring yon, marami kaming natutunan sa buhay, lalong-lalo na si Melvin. Humingi siya ng tawad sa akin at pinakitang nagsisisi siya sa kanyang nagawa. Naging maayos naman kaming dalawa at magkasamang nagbukas ulit ng pwesto ko sa palengke. Sa ngayon po, Miss Anne, kasal na kami ni Melvin. Isa siyang mabuting ama sa aming mga anak. Ang pwesto kong isdaan ay mas lalong lumago. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat and more power sa inyong channel.